na trahedya sa Ragay, Camarines Sur. 5 po ang patay matapos araruhin ng isang truck ang 4 pang sasakyan. Kabilang sa mga nasawi ang kapitan ng barangay na kasamang rumisponde sa isang naunang aksidente. May ulat on the spot si Haji Rieta. Haji? Yes, Connie, at naiwi na nga sa kanilang tahanan itong barangay chairman na si Joseph Cater. Ito ay siya sa mga 5 nasawi matapos nga itong malagim na aksidente na nangyari kagabi. At 30 naman na Connie ang nasugatan. Grabe ang sugatan sa malagim na aksidenteng yan. Samantala, Connie, hanggang sa ngayon nga ay nananatili pa rin itong mga sasakyan na naroon sa may Andaya Highway na involved nga sa nasabing aksidente kagabi. Narito ulat. Hindi pa nakakausap ni Lola Mercedes Araciel ang kanyang anak na nadamay sa banggaan ng truck at bus sa kanilang barangay. Kaya ngayon labis ang kanyang pag-aalala. Kasama kasi ang kanyang anak sa mga inararo ng truck kagabi. May sugat lang sa ulo at sa kata. Dinabitan ko ang anak ko talaga. May tangan ho siya ng suwero. At saka talaga may bigis, may ban po siya dito sa ulo. Tapos dinala na ako sa ospital. Ang ganungan, hindi ko malaman kung maigi nga. Sabi nila maigi at hindi ko makita. Ayon sa mga saksi, una raw nagkabangga ng isang tricycle at motorsiklo. Yung truck na ito, biglang wala nang giya, wala nang preno. Tapos yun namang isang bus, papuntang Bicol. Salpo kanyang kaagad. Daming mga bata dyan, kinukuha na sa ilalim. Dito na nasa pool ng truck ang isa pang sasakyan bago nawala ng kontrol at sumalpok sa tricycle at motorsiklo na unang nagkabanggaan. Ilang saglit pa, isang bus galing naman sa Quezon ang nasa pool din ng truck. Kwento ng mga tao nandito kagabi talagang napakabilis ng pangyayari. Itong truck na ito ay talagang biglang lumusong sa lugar na ito kung saan maraming mga tao dahil may naunang aksidente dito. At dahil sa pangyayari yon, yung ibang tao talagang pumailalim pa sa truck na iyon kung talagang nahirapan naman itong mga rescuer na alisin yung mga tao na naipit doon. At sa itsura itong aksidenteng ito, talagang walang bubuhayin nito. Wasak ang harapan ng bus na nakabangga ng truck. Ilan sa mga sakay nito ang malubhang nasugatan. Ilan din sa mga pulis ang nadamay sa aksidente dahil nabangga ang kanilang bagong mobil. Kasama rin ang isang barangay chairman na pahirap ang inalis matapos pumailalim sa truck. Si Lorna Bagangan, muntik na raw madamay ang buong pamilya. Kung ano na lang po ang mapag-anuhan dahil hindi lang naman akong naperwisyo ay mahirap man na po ang Mabuti nga po yun, ganun lang hindi yung tao. Kumbaga sa buo pa ang pamilya ko na andito po kami. Kaya lang ang inaano ko po, yung mga kabarangay ko po siyempre sa dami nila. Paano na lang po mangyayari? Paano na lang po sila? Connie, ang nakakalungkot ngayon dito ay nakatakas yung driver ng truck ng buhangin na nakabangga nga doon sa may bus. At sa ngayon naman ay pinaghahanap naman ng mga pulis itong driver na ito na tumakas. At hindi pa sa atin binibigay ang pagkakakilanlan nitong driver ng pulis. Hiling ng mga pamilya na biktima dito sa nangyari aksidente ay ang agarang investigasyon ng sa ganun ay makamit nila ang hustisya. Connie? Yes, Haji, yung nakikita kasi natin sa video mo kanina, parang pakurba itong dinadaanan nitong mga naaksidente. So, naging malaking factor ba ito? Mabilis ba yung mga naunang nagkaroon ng aksidente dyan na sinundan pa ng iba? Kaya nagkaroon ng ganyang karaming aksidente na sunod-sunod? Yes, Connie, tama ka dyan. At bukod sa pakurba ito ay pababa pa. Very steep yung kanyang matatawag natin na elevation nga nitong kalsadang ito. Kaya naman kapag talagang mabilis yung takbo mo at dumaan ka doon sa lugar na yon at talaga pag di mo agad nagamit yung preno ay talagang dediretso ka doon sa lugar na yon. Ang pagkakakwento sa atin ng mga tao na nandoon, bagamat may mga harang naman daw noong ongoing yung investigasyon ng mga polis dahil nga may nauna kasi aksidente noon ay parang hindi ito wala na itong nagawa. At talagang dumiretso na nga yung truck sa kanila kung saan napakarami mga tao doon na negosyoso naman doon sa naunang aksidente, Connie. At napansin din natin sa lugar, Connie, ay parang wala tayong napansin na light post doon sa area kasi kapag gabi, dumating kasi tayo na madilim sa lugar ay talagang mapapansin natin na talagang madilim. Ang nakita lang natin yung nandoon ay yung mga reflector
na talagang magbibigay ng warning sa mga motorista na may kurbadang daan doon sa lugar, Connie. Curious lang ako, Haji, gaano katagal yung naunang aksidente bago nasundan at muling nagkaroon ng aksidente? Minuto lang daw, Connie, ito yung kwento sa atin ng mga tao doon. At alas 6 ng gabi nagsimula yung aksidente ng tricycle at ng motorsiklo. At halos wala pa raw isang minuto, Connie, ay nagulat na lang sila dahil bigla nang dumating itong truck na ito na parang in time naman na itong bus na galing ng Quezon ay pabiko naman. At yun nga, nagkasalubong itong dalawa at araro na nga yung maraming mga tao sa lugar, Connie. Update lamang, Haji, tungkol doon naman sa mga sugatan. Kaninang umaga, nasa mahigit 30. Meron pa bang nadagdag o may mga nakauwi na ba doon sa mga nasugatan? Yung pinaka-latest info natin, Connie, ay 31 pa rin itong bilang ng mga sugatan. At meron pang isang binabantayan ngayon, yung critical condition ngayon, itong police na nasa area kagabi na nag-iimbestiga. At yung ibang mga light ang kanilang mga sugat ay pinauwi na rin sa kanilang mga tahanan. Ang karamihan, Connie, sa mga nasugatan ay yung mga residente talaga malapit doon sa lugar na pinangyarihan ng mga aksidentes. Ang pagkakakwento sa atin, sila daw yung mga talagang negosyoso doon sa naunang aksidente, Connie. So anong ginagawa ngayon, Haji, ng lokal na pamahalaan na binibigay na tulong naman doon sa mga nangangailangan ng tulong dyan? Sa akin, Connie, wala pa tayo nakakausap na mga taga-LGU ng Ragay dito nga sa Kamsur. At bagamat lumalapit tayo sa kanila, pero so far ay hindi pa tayo na-entertain itong kanilang panig. At ang pagkakalam natin ay inaayos na itong lugar kung saan nga naganap yung aksidente. At clear na yun kasi kagabi, Connie, talagang nagdulot ito ng napakahabang trapiko mula sa may Ragay papunta naman doon sa may Tagcagayan. Kaya naman sa ngayon ay malinis ang lugar at maaari ng daan ito ng mga motorista. With regards sa assistance sa mga pamilya nitong mga naapektuhan nga at naging biktima ay yan din yung ating gustong malaman, Connie. Alright, maraming salamat sa iyong information na yan, Haji Rieta. Ingat kayo dyan.